Sabi ko lahat na nakakita dito, kahit kalapit bayan, na nakakita dito sa aking tubigan at nakita rin nila ang bunga ng palay. Ano daw ang ginamit ko? Opo, tinatanong nila. Ay, siguro, tinatanong nila, sinabi ko sa kanila na gumamit kayo ng ganare. Halos kalahati ang inyong matitipid. Kung kayo ay may mga utang, baka sa susunod, ay pag kayo umani ng ganito kadami, mawawala na yung utang ninyo at matatabunan na. Ayun ang pinakamaganda. So isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay nandito tayo sa bayan ng Bansod. Ano po, dahil kasama po natin si Sir Dodong Hirance. Siya po ay dati ay nanonood at nakakapanood po ng mga videos ko sa vlog at nakakatuwa po dahil isa na po siya ngayon sa makakasama natin at i-interviewin ko po dahil gumamit po siya ng amo at aalamin po natin yung mga naging experience nyo. Naging experience ni Sir. Pero bago po yon, Sir, gaano na po Sir kayo katagal nagsasaka? Bata pa ako, naging magsasaka na ako eh. Tapos naputo lang nung edad ako ng 14 hanggang 15. Tapos nakabili ako ng tubig at edad ako ng 19. Nakautay-utay na akong tubigan dahil nagka-college na yung mga anak ko. Medyo ampuhunan ko yung sipag lang. Tapos ngayon nga yung experience ko dito sa amo, hindi ko na-experience yung bunga ng palay ko nung mga nakaraang panahon. Nakaraang panahon. Ngayon lang ako nakita at nakabilang ng ganitong butil ng palay. Ito Sir yung inyong itinanim na palay. Ito na itong itinanim kong palay sa ngayon. Opo. Ito po isang hybrid rice variety. Ano po? Isang hybrid. At nasabi nyo nga Sir ay ngayon lang kayo nakapagtanim ng ganyang palay. Ano po ba Sir yung mga na-experience sa mga nakaraang itinanim nyo na kumbaga masasabi nyo po na kakaiba talaga yung ngayon? Doon sa tinanim kong mga nakaraang taon, mga lumipas na taon, maunti lang yung butil niya. Hindi ako makabilang ng 200, lahat ay pababa. Ibig sabihin talaga nagbibilang Sir kayo? 180 pababa. Yung butil, yung butil, Sir, itong butil niya. Pero dito, na-experience ko, talagang binilangan ko ito. Binilang niyo po. Ay 336 butil ito. Yung isang uhay. Ano? Yung isang uhay lang. Ito lang isang uhay na ganito. So, ibig sabihin talagang napakarami po. Ano? At kung napapansin ko at siguradong napansin nyo naman Sir, malinis ano po? Malinis. Parang kulay gold yung ano. Yun. Yung butil. So, ang ginamit ni Sir ay amo. At sa isang hektarya po ay ang ginamit nyo Sir ay 8 pakete. Ano po? 8. Natatandaan niyo po ba Sir kung saang stage kayo ng palay nag-umpisa mag-apply ng amo? Nag-apply ako din nung ipunla ko yung, sa pagpunla muna tayo, nung ako'y nagpunla, nagkaedad na yung punla ng 7 araw, inispray ko ng amo. Sir. Tapos, bago siya bunutin, sa looban ng 3 araw, nag-spray muna uli ako para bago siya bunutin. Kaya, nung ma-experience ko na ako'y magbubunot din ng punla, simula pa ako ng 10 taon pataas. Nagabunot na ako na punla. Bunot na po kayo. Pero ngayon, naka-experience ako na halos walang kasamang putik pag binubunot nyo po. Pag binubunot yung punla. At nabanggit nyo Sir kanina, hindi lang siya basta yung normal na ugat, mas mahaba. Mahaba at talagang halos nahigit pa sa 1 dangkal. Opo, pero madaling bunutin. Madaling bunutin. At walang kasamang kumbaga po hindi. Halos walang kasamang putik. Kahit hindi na ipagpag kasi nakikita mo, pinapagpag na-stress pa na-stress pa. Yun po yung una at pangalawang beses nyo nag-apply ng amo. Yung mga sumunod Sir. Nung ako'y makatalok, nag-spray ako ng pamatay buto ng damo. Opo. At inuna ko yung amo sa pag-spray kaysa dun sa pagwisik ng abono. Ang kagandahan ni Re, dati-dati ang inasabog kong abono, sa una pa lang sabog. Opo, first application. Ay 15 hanggang 12 doon sa 4 na hektarya. Opo, ang dami na. Ngayon,
ang sinabog ko lang doon sa 4 na hektarya at nandyan yung aking magsasabog. Opo. 6 lang yung naisabog nila. So ibig sabihin 6 lang, 6. Opo. Oh. Ibig sabihin, nakalis ka agad ng 50% sa unang application pa lang, sir, yun. Oo. So, nakakatuwa po. Doon, sir, sa mga sumunod na. Doon sa mga sumunod na, itong 4 na hektarya ko, ay di kinuwalan ko siya ng ng 4 na sakong abono. Opo. Naisabog siya lahat dahil pinasabog ko talaga siya lahat dahil magsusuwi yung palay. Opo. Magasuwi yung palay. Tapos nung panghuli kong sabog, ang sinabog naman nila ay 8 kalahati lang naisabog. Binadgetan ko siya ng 9. Opo. Pero 8 kalahati lang yung naisabog. Naisabog. 8 kalahati. Ay di parang sabi ko may abono naman. Siguro hindi naman siguro matabal yung palay ko. Ay winisik ko na doon po sa Opo. sinabog ko na rin para maging siyam yung sabog ko nung panghuli. Ay ito na ang resulta. Napakaganda ng ani kaya mag-amo na kayo. Opo. Mga kasama kong magsasaka. Ito. Bali talagang yung paggamit po ng amo ay i-recommenda nyo po sa mga nakakapanood. Sabi ko lahat na nakakita din, kahit kalapit bayan, na nakakita dito sa aking tubigan at nakita rin nila ang bunga ng palay. Ano daw ang ginamit ko? Opo, tinatanong nila. Siguro, tinatanong nila, sinabi ko sa kanila na gumamit kayo ng ganare. Halos kalahati ang inyong matitipid. Kung kayo ay may mga utang, baka sa susunod, ay pag kayo umani ng ganito kadami, mawawala na yung utang ninyo at matatabunan na. Ayun ang pinakamaganda. Ito ay tulong ko na sa inyo. Ito. Opo. Gumamit kayo ng amo. Tapos sir, yung sa mga experience nyo, sir, dito sa inyong palayan ay gaano, sir, karami yung inyong inaani sa kabuuan? Dati, nung mga dati pang hindi kayo gumagamit ng amo. Yung nakaraang season na lang, sa nakaraang season. Opo. Ang naani kulaan dito ay 263 yata. Ang inyo pong inani. Oo, ang aking inani 263. Ay ngayon, ang inani ko 485. 485 ang inani ko. So, at nakakitang-kita naman, napakalinis talaga. Po. So, ito ay pinutol ko lang sa isang puno. Tapos ito ay yung huling harvest. Dinakot ko lang ito doon sa timbon. Opo. Walang pili. Talagang dinakot ko lang ito kaya ganyan. Oo, yan. Ay, sir. Tapos yung inyo pong palay ay naibenta nyo na at naibenta nyo po ng magkano, sir, per kilo? Ang per kilo ng palay ngayon ng ganito ay 21. Ang kilo ng aking palay per sako ay nasa 58 hanggang 64 kilos ang isang sako, sir, ano? So, talagang maganda na siya, mabigat pa. Talaga, maganda na siya, mabigat pa. Malalaki pa yung butil. Ayun, yun ang pinakamaganda. Ayan, malalaki, masarap kainin. Kaya sa mga nakakapanood po ay gusto ding i-share ni Sir Dudong yung kanyang na-experience sa paggamit ng amo. Kaya kung gusto nyo pong halimbawa ay gumamit din at sumugal, ay ilalagay ko po yung number dito sa harapan ni Sir Edo Mansano, para kung kayo po ay mangailangan, kontakin nyo po. Or kung kayo po ay taga-Bansod at kilala nyo si Sir, ay pwede po kayo magsadya, makipagkwentuhan sa kanya. At kilala din naman ni Sir, si Sir Quirino Mansano Jr., para sa amo. So, Sir, ano po ba yung pwede nyong may advice pa doon sa mga kasaka natin? Ang may advice ko lang sa akin, mga kasamang magsasaka, ay gumamit kayo ng amo para maparami ang ating ani. Kung sa isang season ay marami yung ating magiging ani, kung tayo man ay may utang, mababawasan yung utang. Kung hindi man natin mapul na mabawasan yung ating utang, di sa mga susunod sa season, kung talagang malaki ang ating utang, gumamit tayo ng amo, maganda yung palay natin, madami tayong ani, madami tayo ng binta, mawawala yung ating mga utang. Ayun. So maraming salamat po kay Sir, at sa pagpapaunlak ng kanyang interview, at sana po ay isa din po kayo sa mga gamit ng amo na may experience din yung saya na na-experience ni Sir ngayong ani. Kasi bukod sa marami yung ani,
malinis yung mga butil at talagang napakabigat po. Nung sa isang sako, sabi nga ni sir, umaabot hanggang 64 eh. Oo. Biruin niyo po yun. So, Palay. ayun, palay. Palay. Umaabot ng 64 kilos ang isang sako. Kaya naman po, ay wag na po kayo magatubili na gumamit po ng amo katulad ni sir. So yun sir, may gusto kayong batiin, pamilya, kaibigan. Ayun, una't una, pasalamat ako sa Panginoon. Maganda yung aking ani. Kay Mayor, salamat at maganda yung aming daan ngayon. Dini, malaking na itulong mo para mapaganda yung daan namin. Opo nga. Oo. Maganda na siya. Kahit umulan, hindi na siya Hindi puputik. mapan. Ano po? Si Mayor Murada, yan. Si Sir, Mayor po ng Bansod, shoutout po sa inyo. Kay Sir, sa inyong mga kaibigan, Oo. sa pamilya. So maraming salamat Sir. Ano po? Sige, Salamat po sa inyo.